Okay, good day everyone. Welcome po sa ating old school programming. For today's video, we're going to implement or indicate what we call the search and filter method. So, kung titingnan natin, ang implementation ng search and filter is somewhat similar. But they have parang medyo different yung approach niya kahit na alam natin na parehas silang nagfi-filter or nagso-sort or nag-implement ng particular method. Ano? So, pag sinabi mong search function, it is more implementation na let's say you're going to filter a data based on their name and halimbawa, lahat lang ng letter A and then or lahat lang ng may nakasulat na apple. So, you can easily get those given data based on the search function. Whereas ang filtering naman ng data, yes, it is somewhat similar with the search. Pero yung pag-filter naman ng data, pwede nang i-implement as category. Halimbawa, lahat ng fruits, lahat ng products, etc. So, medyo SQL heavy yung implementation natin dito, but dalawang SQL lang naman yung gagawin natin para at least is magkaroon lang kayo ng idea in regards on how to use or implement a search and filter method using Visual Basic on Visual Studio. So magawa tayo ng ating first project. Okay. Tapos magawa din tayo ng ating form. Ayusin lang natin yung form to a reasonably size or reasonable size. Okay? So, siguro okay na siguro yung ganito kalaki. Next, add tayo ng local database. So, add. Okay, so dataset, then click finish dahil wala pa laman ang database natin. Now, under here is our table. So, right-click lang natin to, then click create table. Let's say TBL items. So, for our first column, ID, int, ang data type niya, primary key yes, identity dapat ay true. Then, meron tayong item name, category, and quantity. Okay? Next, let us add our data by going to our show table data. So let's say we have red apple. Ang category niya, let's say fruit. Quantity niya is, let's say 10. Then meron tayong green apple. Siyempre, fruit din siya. 10. Then meron tayong yellow banana. Let's put it as fruit. Tapos meron tayong halimbawa ay siguro ay chicken, which is ang category niya is meat. Lagay rin natin yan. Then, beef, pangit spelling, sorry. Meat, tendon. Tapos, lagay natin dito veggies, which is veggies na rin. Lagay natin siya as veggies. Okay. So, based dito, meron tayong different item names, categories, but the quantity is almost the same. Ano? So, set aside lang natin yung quantity. Now, we want to filter the data na halimbawa pag tinype ko ay R or A or kung ano mga letter ang type natin, we can easily filter those given data. Ano? Okay? So, pagkatapos natin gawin yan, connect lang natin siya sa ating data source, drag our TBL items here, yan. Delete natin to. Tanggalin din natin ang enable na to. Edit natin. Lakihan lang natin yung width to 200. Click OK. So, yan. Para medyo presentable siya. Next, maglagay tayo ng isang label for our search label. Next, maglagay tayo ng ating text box. Dito tayo magsa-search ng value natin. And maglagay din tayo ng isang combo box. Sabi ang combo box to.
Copy, lagay natin dito ay filter. Tapos, sa combo box, lagyan natin ng, paano ko ba naisulat yung fruit? Tingnan ko nga. Hindi, i-run ko pala muna. Paano ba nailagay yung fruit dito? So fruit, meat, and veggies. Ano? So, lagay natin dito. Meron tayong all. Mali ako. All, fruit, meat, tapos veggies. Yan. So, yan yung magiging data natin. Lagyan na lang ng sulat to na nakalagay all. Yan. Okay. So, double click lang natin yung filter ng data. Ay, hindi. Wag muna pala. XSD muna tayo. Gawin muna natin yung filter ng data. So, mag-add tayo ng query dito. Next is we're going to indicate or implement. Ay, by the way, teka lang cross ko lang ulit. By the way, sa XSD tayo pupunta, ano? So, under the XSD, right-click our table adapter, click Add Query, use SQL statements, select which returns rows, tapos dito, dagdagan lang natin siya ng condition na where, let's say, category is equals to question mark. Click next. Then ito ay filter data. Click next, then click finish. Close lang natin to. Double click the combo box. Gawin lang natin dito na ang text box 1 dot clear para walang nakasulat sa text box natin. Then ang mangyayari is if combo box 1 dot text is equals to all, then lahat ng data ay lalabas. So, lalagay lang natin yung refresh data. Next, else if, kapag daw ang combo box 1.text natin is equals to fruit, then, hindi, pwede sigurong, sige, isa-isahin lang natin. Tingnan natin kung viable siya. So, ito is, filter natin or filter data. Tapos, lalagay lang natin dito is our combo box 1 dot text. Pero instead of using this, bakit hindi na lang kaya else? O, else na lang siguro. Para hindi na tayo nahihirapan, no? Tingnan nga natin kung gagana. Maski ako, parang bigla akong naisip out of nowhere. So all, dapat nakalagay yan. Pag kinaklik ko yung fruit, fruit lang. Pag naklik ko yung meat, meat lang. And pag naklik ko yung veggies, veggies lang. Kung ano, I think it is much more a suitable approach. Kumbaga, ang iniisip ko kanina yung mas mahabang structure ng code. Mas maganda pala pagka ganitong scenario. So, you learn something every day, no? Hindi ko in-expect na ganito yung mangyayari. So, at least alam nyo na live yung ginagawa ko Hindi to pre-recorded, no? Okay, so, yan, nagawa na natin yung filter ng data natin. Now, paano naman kung search function ang i-apply natin? So, paano yung search naman natin dyan? So, double-click ulit dito, add query ulit, select which returns rows, then, ito naman yung gagawin natin. Where item name like question mark. So, sa search, we're going to use like instead of equal. Kasi kapag ka equal, you're going to look for the equal representation or value. Pero kapag ka like kasi, is we're going to filter data each by string value. Ano? So, pwedeng A lang, B lang, etc. Click next. Then, ang method name natin dito ay search. Click next, then click finish. Close lang natin to. Double click the search button or the search text box rather. Yung field natin would be ang ilalagay natin dito is search. Tapos itong lalagay natin. So we're going to use the percent as our what we call the wildcard. Ano? So dito gagawin ko dalawa. So ano yung purpose itong dalawang wildcard na to?
So, ibig sabihin, kung ano man yung nailagay ko sa text natin, is yun yung lalabas based on the wildcard before yung sulat nung text box natin at after nung sulat natin. So, ganito ang mangyayari. So, dapat pag tinype ko si Apple, so yung dalawang apple yung lalabas. Pag tinype ko lang ay A, lahat ng item name na may A, whether nasa unahan o nasa gitna, yun ang lalabas. Pag na-type ko ay let's say R, lahat ng may R. So it's either red apple or green apple. Ngayon, kung medyo hihigpitan mo ang implementation ng search natin, pwede nyo tanggalin to. Yan. Kapag tinanggal nyo yung nasa unahan na percent value, is magre-rely lang siya kung sino ang nasa unahan. Okay? So, hindi natin masa-search si Apple kasi wala namang nagsisimula sa Apple. Pero sa R, meron. Sa G, meron. So, depende na yan sa search function na gusto nyong i-apply or gawin. So, implementing this, meron na tayong simple implementation ng filter data, which is yung combo box natin, and meron tayong search function. Okay? Although, individual lang siya gumagana. So, halimbawa, na-type natin dito, Apple, then nag-filter tayo, gusto ko makita mga meat and all, and veggies. So, lahat ng yan is mag-indicate as intended. Ano? So, pwede nyong i-implement or i-apply yan based sa program na balak ninyong gawin. Teka lang, try ko ang gawandahan pa ng konti. Si combo box 1.text dapat ay all. Lagyan natin dito para mainam yung magiging indication niya. Kung may nakasulat man dito, mapapalitan niya dito, at kung binago mo naman dito at nag-type tayo dito, magpipilter siya based on the necessary value. So, pwede nyo gawin or implement yan. Di ba? Napakaiging structure ng code pero ang laki ng nagiging impact sa mga simple program or system natin. Try nyo din i-implement ng mas malaking way para baka sakaling mas maganda ang maging implementation pag kayo ang gagawa. So, that concludes the implementation for our search and filter data. Sana po ay marami kayong matutunan. Now, kung may questions, concerns, punta lang po sa comment section and ask questions or malay nyo, yung balak nyo iniisip yung project is maging next video representation natin for our next video. Wala na po. That concludes our video for search and filter. This is Old School Programming. Maraming salamat po and see you again on the next video. Thank you very much.